Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel, it's Bobs TV. Alright, so tayo nang babalik-balik mga babayan. At eto, pag-usapan natin, no? Dating Pangulong Duterte, hahatulan na po ng ICC. Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so ito, mainit pong balita ito ngayon mga babayan dahil ang dating Pangulong Duterte, no, ay hahatulan na po ng ICC at ano kaya ang magiging kapalaran po, no, netong dating Pangulong Duterte mga babayan sa kamay po, no, ng ICC. Okay, so ito, panoorin natin itong mga balita na to para mas maliwanagan po tayo, straight po ito from ICC mga babayan, right? Let's go. Inaabangan na ngayong hapon ng desisyon ng International Criminal Court o ICC Appeals Chamber sa apila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa interim release na nauna ng ibinasura ng pre-trial chamber. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, magiging mabilis ang pagdinig na posibleng tumagal lang ng hanggang 2 oras. Hindi dadalo si Duterte matapos mag-waive ng appearance at ang kanyang abogado ni si Nicholas Kaufman ang haharap sa korte. Pangungunahan ang 5 miyembrong appeals chamber ni Judge Luz del Carmen Ibanez, habang si Mame Manjay Nyang ang magiging lead prosecutor. May kinatawan din mula sa Office of the Public Counsel for Victims. Ikaw din yan, magkakausap natin si ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti. Attorney Conti, marami pong salamat sa oras. Magandang hapon. Attorney Conti, ano po ang basa ninyo dito nga sa desisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-waive ng kanyang karapatang dumalo sa pagbasa ng judgment sa ICC Appeals Chamber? Ako, hindi ko masaibig kung ano yung niya, pero kaya yung chance na humarap na siya sa korte. Kaya naman niya yan, pero hindi ko alam kung anong game plan nila dyan. Pag po ba humarap po siya sa korte, ay ito bang mangyayari mamaya? Ay magkakaroon din ng parang the usual na nakikita po natin sa korte na tinatanong din siya, na pwede siyang tanungin? Technically, pwede siyang tanungin. Pwede magsalita ang ultimong na doon na party. Kaya lang, may specific agenda mamaya. At ang nakalagay sa agenda mismo ay babasahin na lang yung desisyon. Kaya labas doon sa entry, parang appealing for the prosecutor, appealing for the defense, appealing for the victim, labas doon, diretso basa na ito ang kanta ko. So, ibig nyo sabihin, parang represented po both sides, nandoon, makikinig na lamang sa pagbasa ng desisyon? Yes. Oo, at kung may natatanong din pwede bang magkaroon ng oral argument? Wala na, dahil may desisyon na at babasahin na lamang itong desisyon na ito. Baka, ang tinitingnan natin yung hearing ng March. Pero kung maalala natin, nagkaroon din ng hearing noong 2021 July na similar, nagbasa din ng desisyon ng ICC Appeals Chamber. Ano po ang implikasyon ng hindi pagdalo ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulong Duterte at ang paglagda niya sa waiver of appearance? May epekto ho ba ito sa perception ng korte o purely procedural lamang ito? Kung sa akin, procedural ito. Karapatan naman niya na i-authorize ang kanyang counsel na mag-appear. At ito nga in-argue namin na sa totoo, kung sana tayo natuloy ng September 23 sa confirmation of charges hearing at nag-waive na lang din siya ng appearance niya para hindi na tayo masyadong na-delay dito sa kasong ito. Una na po ang ipinupunto ng kamo ni Duterte na hindi raw siya fit to stand trial. Ano po ang ibig sabihin nito sa konteksto ng ICC at paano po ito ina-assess? Ang fitness to stand trial parang both medical and legal, no? Wala namang doktor na kumbaga nag-certify na fit to stand trial. Usually, fit to return to work, ganyan. Fit to fly or not. Ito ay papapas siya para sa mga huwes, pero may basihan na medical. At kaya nga magkakaroon ng deadline sa December 5 ng mga opinions ng experts kung at dalawa yung parang two-part general yung kaya bang nasundan ni Duterte ang mga nangyayari ay makinig o pumipilit kanyang maintindihan kung ano nangyayari. At pangalawa, kaya ba niyang sagutin? May kakayahan na siyang talaginan kung ano mang pinakaratan sa kanya. At yun yung the key meaningfully understand the proceedings. So yun yung i-assess ng both lawyers and the doctors. Pero ito po, sabi nyo, Attorney Conti, sa December 5, yung magiging decision on this. Pero hindi po kung sakaling lumabas sa decision na nga po, hindi siya fit to stand trial, at itong magiging decision today ay hindi papabor sa kanila, pwede ba nilang i-apela yan at gawing justification yung kung lalabas nga po na hindi siya fit to stand trial para magkaroon siya ng interim release? Well, mas mabigat. Mabigat yung fitness to stand trial kasi
ang paghihiling nila doon ay matigil ang kaso at palayain pa permanently eh. May ganun yung request nila doon, yun yung mga ibabaw. Diretso release na yun kung sakakali. Pero i-grant pala, yung expert opinion are due on December 5. December 12, magpo-comment pa yung parties, kaya malamang January 2026 na makakapagpa siya yung pre-trial chamber time. So ito kasing interim release, temporary release lang to eh. Yes. Kung matuloy lang ang hearing, kung ano man. Yung fitness to stand trial, it goes into ayaw mo bang mag-participate? Hindi. Therefore, walang magaganap na hearing sa immediate future. May mga tanong din na parang paano nila appreciate yan kasi hindi naman permanent ang unfitness to stand trial. Yes. Ang ayon sa ICC, pwedeng mabago kasi sabi mo, masyadong mainit dito, lagi ako nakakasakit. O masyadong malamig, balikan pala. Eh di, nadaling ka sa mas mainit. Oo, okay ang kalagayan mo. I-review yung condition sa fitness to stand trial. Maantala or in a way matitigil yung proceedings mo para natin. Balikan ko po yung mangyayari mamayang hapon. Magkakaroon ng bagong presiding judge, si Judge Luz Del Carmen Ibanez. Paano po nakakaapekto ang komposisyon ng appeals chamber sa proseso at desisyon? Sa totoo, ang tingin natin sa mga huwes pare-pareho na meron silang kakayahan at integridad na pagpasahan ito. Kaya sa ngayon, may tiwala tayo na they will be fair and impartial. Yung chamber lang, yung appeals chamber na ito ay composed of 5 judges. So may 5 tayong kaharap kumpara dun sa 3 nakita natin. At inonote ko lang na meron ditong judge na dati nang nakapag-decide or nabasa niya na dati yung proceedings ito. Ito si Judge Gotcha Lord Tigpanite. At magiging interesting ako, inaabangan namin kung ano magiging tingin niya dito sa decision na ito. Kasi kung maalala natin noong 2021, ang decision niya patungkol sa request na mag-postpone. Ma-postpone lang yung investigation kasi may nangyayari investigation sa Pilipinas. Ang opinion niya nun, wala nang jurisdiction yung ICC sa Pilipinas eh. Kaya this will be very interesting doon sa kung may main decision at kung may dissenting opinion. So, paano po yun? Okay, ito pong appeals chamber, Attorney Conti, parang Korte Suprema na to, Supreme Court natin. Para Yes. lang mas maintindihan ng isang ordinaryong Juan de la Cruz. Kumbaga, ito na yung final. Wala nang appeal pa dito. Wala na. Ending na to, kumbaga. Of course, may pwede kang gawin, etc. Pero ito na to, wala nang ibang paakyatan. So, dalawa lang halos yung level sa ICC. So, yung pre-trial chamber or trial chamber, paakyat yung appeal chamber. So, trial court, Supreme Court. Ito na yung Supreme Court. Kung balikan natin, September na deny na ng quote-unquote trial court or yung pre-trial chamber, yung request na ito, itong interim review, binabalikan na lang ng, kumbaga, Supreme Court or appeal chamber na. At ang pinag-uusapan lang natin dito mga kapatid para klaro, ang desisyon doon sa interim release. Yun po ang didesisyonan kung papayag or hindi for yung sa final na desisyon po ng appeals chamber. May pagbabago po ba kayo na nakikita sa dynamics ng kaso sa pagkawala po sa hearing ni Karim Khan? Wala naman dahil competent. At in fact, palagay ko nga mas kabisado ni Ma'am Mandiayan Yang yung kaso. Paano po makakaapekto sa kabuuang takbo ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang magiging desisyon po ng ICC sa kanyang apela para sa interim release? Ano man po ang maging desisyon? Siyempre, ang pinag-usapan lang natin yung malaya ba siya habang nag-hearing o hindi? Nakaloob ba siya ng detention facility o hindi? Sa ganang ito, parang minimal ang epekto. Pero para sa mga biktima at sa possibility, ang paglabas niya kasi may impact yan dun sa victims at sa witnesses. Malaki ang takot ng mga tao na posibleng makapag-interfere siya sa proceedings. Ginawa nila dati ito nung Senate investigation parang noong 2019 at saan ang kinauwian ng committee chair na sumilip noon, si Laila de Lima, pinakulong. Kaya ito mismo yung sinasabi ng ICC na kapag pinalaya siya, mukhang magiging banta siya sa seguridad ng ibang tao. At delikado yan mga kababayan. Makakakilos kasi sila na maayos eh. Pag kaya nakalaya, delikado lahat. labas pa doon yung posibleng dagdag na krimen na gawin niya. Babalikan ko po yung sitwasyon na ito nga, parang Korte Suprema, diba? Yung appeals chamber. Kasi parang pwede silang maka-impluensya na eh. Di ba? Nabawasan na yung yung iniisip nila. Nakalaya na si Digong. No? So, ang iisipin na lang nila is kung paano. No? Alam nyo na. Di ba? Doon sa mga tao nga na nag-persecute dito kay dating Pangulong Duterte. So, medyo doon sila natatakot, yung mga tao.
'Di ba? Kaya ang hiling nila, wag makalaya itong si Digong. Chamber. Pag titingnan po natin dito sa korte natin or yung mga history, parang bihirang na babaliktad yung desisyon. Tinignan nyo rin po ba, may mga ganito bang kaparehong kaso sa ICC? Oo, pero hindi pa ako dun sa batting average ng sa appeals chamber kasi iba-iba naman yan eh. Ang tingnan pa na ako pa ay yung basic o yung punto ng interim release, ginrant na ba ito noon. May parang 5 o 6 na tao na ginranta ng ang ICC na interim release. Oo, pero ang kaso nila ay Article 70 o yung tinatawag na parang fifth crime of the ICC, ito yung crimes against or offenses against the administration of justice. Kung dito po sa Pilipinas, parang obstruction. Medyo mababa. Pero yung mismong kaso na crimes against humanity, war crimes, crimes of aggression at genocide, wala pa pong ginagranta ng interim release kung gano'n ang kaso mo. At pangalawa, kailan? Merong ginagrantan pero kalaunan na. Yung meron nang naipasok sa korte na ebidensya. Dito hindi pa nga po tayo nagkakasimula dun sa confirmation of charges hearing. Proposed charges pa lang. Kaya sa tingin ko malabo na kakatigan, ito mo ng papanigan ng korte, yung apela ni Duterte. Mananatili na katulong si Duterte habang umuusad ang trial. I understand, ay maaari pong mapanood ng live yung magiging desisyon mamaya? Yes po, hindi ko kabisado yung parang Yes. URL, pero pakihanap po sa Facebook, yung ICC, International Criminal Court, sa YouTube, ganun din, International Criminal Court. Tapos yung website po nila na www.icc-cpi.int, may web streaming din. Pero palagay ko sa atin, mas tayo, no? Facebook. Facebook and YouTube, basta ICC po, no? Ako po. Ako pong malilito kasi may International Cricket Council. Ay, okay. International Criminal Court ang hahanapin mo. Criminal, oo. Kaya palagay ko parang iba yung handle nila. Parang IN sa Instagram, sa Twitter pala, INTL Crime Court. Kasi naunahan sila yata sa ibang ICC. Dahil may International Cricket Council. So, dito po tayo, International Criminal Court. Facebook, YouTube, at pwedeng website din. Anong oras po yan, Philippine time? 5:30 p.m. Ang sabi sa amin, walang delay. It will be aired live. Kung anong makikita sa loob ng korte ng mga aaten doon, yun din ang makikita natin online. Attorney Conti, 5 po ang magiging magdedesisyon dito, no? Miyembro nitong appeals chamber. So yung pong 5 yun, magsasalita isa-isa. Hindi. Baka mapapakilala siguro, pero yung pagbasa mismo ay isa lang ang magbabasa niyan. In fact, baka nga utusan yung isang parang clerk na o basahin mo yung decision, nasa atin gano'n. Yes po. Depende yan. If the judges wish to read the decision, they could. Also, dahil nabagito na rin yung kung pakasakali may dissenting opinion, Yes. pwedeng basahin yun yung huwes na nag-pen o nagsulat ng decision na yun, pwede nyo ipabasa. So, yung pagsasalita talaga, depende yan sa kung anong babasahin ngayong araw. Kung isa, 2 o 3 decision ba yan? Pero ang sa amin, sana, yung sa main decision, yun yung pinaka-importante. At yun ay ang denial ng appeal ng Duterte. Doon po sa 5 judge, kanina po nabanggit nyo, parang posibleng mayroong isang magkaroon ng dissenting opinion. Yun lang po ba ang basa nyo doon sa komposisyon ng 5 judge? Yan ko lang, hindi ko sinasabi baka magka-dissenting opinion. Yes. Pero dati lang. Dati, Dati alright. kasi may nagka-dissenting opinion siya, so meron siyang previous appreciation. Pero as to the decision, sa totoo, ang inaasahan namin isa lang. Isa lang at united sila, unanimous yung pagpapasya. Kung sakali man merong dissenting, up to 2 lang. Siyempre, 3 versus 2. Maximum of 2 dissenting opinions yan. After today, Attorney Conti, kung sakaling payagan man o hindi ang interim release, ano po ang susunod na immediate steps na dapat asahan mula sa korte, sa prosecution at defense? Paano na po ang magiging takbo ng kaso? Siyempre, una, kung papayagan ng kanyang interim release, titutukan namin yan na mabaliktad o makontest sa harap ng ICC yan. Pero kung patungkol dun sa kaso, una, pagpapastahan ng pre-trial chamber ang patungkol sa fitness to stand trial. Ito yung binabanggit natin kanina na schedules ng December. Malamang sa malamang, January na yan, i-consider o pagpapasahan talaga lalabas yung decision. Sa appeals chamber naman, nakabinding din yung issue ng jurisdiction. May kapangyarihan ba yung ICC? Itong 2 issue nito, ang pinakamabigat yung consequences. Kasi, kung sa appeals chamber, at yun nga, yun yung final, yun yung Supreme Court, kung sa appeals chamber, sabihin na walang na ilipid itong kaso ito, di tapos ang lahat. Matutuloy ang hiling kay Duterte, hindi mahuhuli si Bato kung sakali may warrant man siya. At
hindi na magtutuloy ang investigation ng ICC sa Pilipinas. Pero kung sa fitness to stand trial naman, na nasa baba pa na sa trial court, kung sakali, makakalusot si Duterte sa immediate trial. Kaya yun ang medyo mas mabigat kaysa sa dito. Kung ano naman, handa kami na, in fact, handa na kami para sa confirmation of charges hearing o pagbabasa ng charges against him. Alright, siguro po huli, paalala, mensahe po sa taong bayan at sa mga tututok nga po mamayang 5:30 ng hapon para po dito sa desisyon ng ICC Appeals Chamber pagdating sa interim release ni Pangulong Duterte. Magandang hapon po, alam po lahat nagdadasal. Kung ano man po ang laman ng dasal nyo, ay sa inyo po yan. Pero sa bahagi po ng mga biktima, humingi na rin kami ng, kung naawa po kayo sa mga tao, konting awa para sa mga biktima na namatayan. Ang hirap pa dahil sila ngayon ang binabas, sila ngayon ang in-put down. Bakit ganito? Bakit ganyan? Samantalang ang gusto lamang naman nila ay katarungan at katotohanan. Kaya sabihin mo po, pareho kami ng Duterte supporters na hinahanap na malaman talaga kung anong katotohanan at kung sakali para sa kanila, kung wala kasalanan, di ma-acquit. Kaya lang, mukhang iba-iba kami ng pamamaraan ng pagpapakita ng suporta. Higilan na po natin ang bashing at pagmamaliit sa mga biktima at mga kaanak nila. Salamat po. Alright, so mga babayan, no? So aabangan natin yan. Ay, so yan po, no? Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Mopsits sa Mobs TV. Peace and out.